Isa sa ating mga confession ng Heidelberg Catechism. At salamat sa Diyos, tayo ay nasa Heidelberg Catechism Lord's Day 14. At ito'y naglalaman ng dalawang katanungan at kasagutan. Ayan ay ang tanong 35, tanong at sagot 35 at tanong at sagot 36. Kung kayo may mga kopya, inyo akong sundan ng inyong paningin. Tanong 35, ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Siyang ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birheng Maria. Sagot, na ang walang hanggang anak ng Diyos na siya at nagpapatuloy rin na totoo at walang hanggang Diyos, inangkin niya ang tunay at likas na pagkatao mula sa laman at dugo ni Birheng Maria sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo na siya rin ay maging tunay na binhi ni David katulad ng kaniyang mga kapatid sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Tanong 36, anong pakinabang mo mula sa banal na paglilihi at kapanganakang ni Kristo? Sagot, na siyang ating tagapamagitan at sa pamamagitan ng kanyang kawalang sala at sakdal na kabanalan, ang aking mga kasalanan ay tinatakpan sa paningin ng Diyos, kung saan ako ay ipinaglihi at iniluwal. Bilang ating scripture reading, buksan naman natin ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Timoteo. Unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 6. At pagkatapos niyan ay darako tayo sa unang 1, Kapitulo 4. Tingnan muna natin ang unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 6. Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga pananalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patutuo sa tamang panahon. Sa unang 1, Kapitulo 4, atin naman basahin ng verses 1 to 6. 1 John chapter 4, verses 1 to 6. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi pinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya tungkol sa sanlibutan ang kanilang sinasabi at pinapakinggan sila ng sanlibutan. Kami ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin at ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang tanong na, kailan nga ba nagsimula ang iyong buhay? Kailan nga ba nagsimula ang ating buhay? Kung tatanungin kita, maaring mabilis mong sagot ay yung araw ng iyong kapanganakan o kailan ka isinilang o yung iyong birthday
Yung araw na nasilayan ka ng iyong pamilya at narinig nila ang iyong pag-iyak, unang pag-iyak. Ngunit ang totoo, ang iyong pag-iral ay nagsimula bago pa iyon. Ito'y noong ikaw ay nabuo sa tiyan o sinapupunan ng iyong ina. Hindi ka pa nakikita ng sino man ni ng iyong nanay o ng iyong ina, ngunit buhay ka na at nagsisimulang mahubog doon sa maliit na espasyong iyon. Kagaya ng sabi sa Psalm 139 verses 13 to 16 na sinasabi, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap, at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay itinakda nang wala pang anuman sa kanila. Ang ganitong misteryo o ganitong hiwaga ng simula ng buhay ay tila pangkaraniwan para sa atin. Ngunit ito'y mayroong mas malalim na kahulugan kapag ito ay inihambing na natin sa simula ng buhay ng ating Panginoon at tagapagligtas. At ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapamagitan, ay naiiba. Tulad ng ibang sanggol na nagsimula ang kanyang pagiging tao sa sinapupunan ng kanyang ina, si Maria. Mga 9 na buwan bago siya isinilang sa Bethlehem. Ngunit hindi doon talaga nagsimula ang kaniyang buhay. At alam natin na ang ilan nga sa mga Hudyo noong panahon niya ay hindi makapaniwala na siya ay ang anak ng Diyos. Para sa kanila, tila imposible na ang isang tao o isang karpintero mula sa Nazaret ang mag-angkin ng ganito na kapangyarihan o katotohanan. Nang tinanong nila si Jesus tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, sinabi niya ang mga salitang nagpasiklab ng mas malaking pagtutol o pagkagalit sa kanila. Nang sabihin ng ating Panginoong Jesus directly sa kanila na bago pa man si Abraham, ako ay ang ako nga. Yan ay mababasa natin sa John chapter 8, verse 58. Mula pa noong simula, bago pa ang mga ninuno ng Israel, gaya ni Abraham na itinuturing nila na ama ng kanilang pananampalataya, ang ating Panginoong Hesukristo ay naroroon na. At nang ang banal na Espiritu ay pumaroon kay Maria, siya ay nagkaroon ng katawan bilang tao, ngunit nanatili siyang Diyos. Tandaan natin na ang kanyang pagiging Diyos ay hindi naglaho. Ang kanyang pagiging Diyos ay hindi nawala nang siya'y magkatawang tao. Ito ang katotohanang nagbibigay sa atin ng isang napakagandang larawan ng misteryo o ng hiwaga ng pagkatao at pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo.
Kaya ngayong umaga ay ating tatalakayin ang paksang ang pagkakatawang tao ni Jesucristo. At mula sa paksang iyan, ating bibigyang diin ang 3 punto. Ang una ay si Jesus ay tunay na kinuha ang kalikasan ng tao. Pangalawa, si Jesus ay naisilang mula sa binhi ni David. At pangatlo, si Jesus ang ating perpektong tagapamagitan. Tungayan natin ang unang punto. Si Jesus ay tunay na kinuha ang kalikasan ng tao. At ito ang ipinapahayag ng Heidelberg Catechism, partikular sa Lord's Day 14, tanong 35. Kung ating titignan roon, diyan ay nagsasabi na si Jesucristo, ang walang hanggang anak ng Diyos, ay nagkatawang tao. Ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birhing Maria. Hindi siya nag-anyong tao lamang, kundi ganap na kinuha ang ating kalikasan upang siya ay maging katulad natin sa lahat ng bagay. Maliban, sabi ng Catechism, maliban sa kasalanan. Ngayon, upang mas maintindihan o mas maunawaan natin, ay mahalagang matandaan natin na si Jesus ay nagmula sa langit at ang soberanong Diyos ang nagdesisyon o ang nagpasya na siya ay magkatawang tao. At ayon nga sa Philippians chapter 2, verses 6 to 7, alam kong pamilyar na talata ito sa atin, ang sinasabi roon, bagaman siya ay nasa kalikasan ng Diyos, na siya, bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kaniyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At alam natin, di ba, na ito ang kaganapang nagpapakita ng humility, nagpapakita ng kababaang loob ni Kristo. At ito'y ipinapakita niya sa kanyang buong buhay dito sa lupa, na mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Bagamat si Jesus ay katulad natin sa kalikasan, siya ay naiiba dahil siya ay walang bahid ng anumang kasalanan. Ang ating pagkapanganak ay may bahid ng kasalanan. Bakit? Dahil tayo ay ipinanganak mula sa linya o binhi ni Adan. Subalit si Jesus ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at nagmula kay Maria. Mula kay Maria nang walang dungis ng anumang pagkasalanan. Kung bubuksan natin mga Biblia sa Luke chapter 1 verse 35, ang sabi roon, at sumagot ang anghel sa kanya. Sabi ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Sa orihinal na salin, yung salitang lililiman ay episkiase na nangangahulugang pagtatakip ng Espiritu Santo kay Maria. At iyon ay nagpapakita ng aktibong presensya ng Diyos sa pagkakabuo ng anak ng Diyos sa kaniyang tiyan o sa kaniyang sinapupunan, na nagpapahayag ng
kabanalan ng Diyos. At yung salitang lililiman o yung lilim na ito na binabanggit sa talata ay nag-aalis ng anumang impluwensya ng kasalanan sa pagkakabuo sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Tinitiyak na siya ay walang kasalanan sa kanyang pagkatao mula pa sa simula. At kung titignan natin mabuti yung sumunod na praise doon sa talata, sa Luke chapter 1 verse 35, ang sabi, kaya ang bata, hindi ang sabi doon, kaya ang batang banal, that's the key. Ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Sa ibang salin, kaya ang batang banal na ipinaglihi ay tatawaging anak ng Diyos. Ngayon ang tanong para sa atin sa umagang ito, dito sa ating pag-aaral sa unang punto, bakit mahalaga ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit mahalaga ito para sa atin? Mahalaga ito dahil sa kanyang pagiging tao, siya ay naging angkop. Siya ay naging nararapat na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yung ating scripture reading nga kanina sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang sabi roon, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. At ang taong iyon ay si Kristo Jesus. Diyos. Si Kristo na tagapamagitan, na siya'y Diyos at tao. Tayo na tao. Ito'y dahil si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. 100% na Diyos, 100% na tao. Halaga ito sa atin dahil nagkaroon tayo ng sakdal. Nagkaroon tayo ng perpekto na kinatawan na nakisalamuha sa atin at siyang nagdala sa atin upang maibalik ang ating relasyon sa ating Diyos. Mga kapatid, si Jesus ay naging mas higit pa kaysa sa isang halimbawa. Siya ay naging sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Isang sakripisyong walang bahid ng kasalanan na siyang kinakailangan upang tayo'y mapatawad sa ating napakaraming mga kasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos. Imagine, ang isang doktor na pumapasok sa isolation ward. At alam natin, nung panahon ng pandemya, sa mga contaminated ng virus, sila ay naroon sa isolation. Naka-quarantine. Hindi ka basta-basta makakapasok roon kung wala kang anumang nakasuot sa iyo. Kinakailangan merong kang protective gear na suot. Dahil kung wala, madali kang mahahawahan ng sakit. Pumapasok ang doktor sa isang isolation ward, of course, upang kanyang gamutin ang mga may sakit. Sa halip na manatili siya doon sa labas, siya ay nagbibihis
ng protective gear para siya ay makalapit doon sa may sakit upang makapagbigay siya ng lunas. Gayunpaman, si Jesus, ang ating tagapamagitan, ay mas higit pa kaysa sa sinumang doktor. Siya ay pumasok sa ating isolation ward ng kasalanan at kamatayan. Yun ang pinasok niya. Hindi lamang siya nag-anyong tao. Tunay siyang naging tao upang mailigtas tayo mula sa ating espiritual na karamdaman. Si Jesus ang ating dakilang manggagamot na lubos na nakakaunawa sa ating kalagayan at may kakayahang magbigay sa atin ng ganap ng perpektong kagalingan para sa atin. Tunay na kinuha ni Kristo ang anyo ng tao. At pangalawa sa ating pag-aaral, si Jesus ay naisilang mula sa binhi ni David. At alam natin na matagal nang naghihintay ang mga tao, ang bayan ng Israel, sa tinatawag nilang anak ni David, sa tinatawag nilang binhi ni David, na nagdadala ng tunay na kaharian ng Diyos. At alam natin na sa kasaysayan ng Israel, ipinangako sa atin ng Diyos, ipinangako ng Diyos kay Haring David na mula sa kanyang binhi o na mula sa kanyang lahi ay lilitaw ang isang hari na maghahari magpakailanman sa kanyang bayan, na maghahari sa katuwiran at sa katotohanan. At yan ay makikita natin na sinabi ng Diyos kay Haring David sa 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 13. 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13, na kung saan diyan ay sinabi ng ating Diyos kay David na ang kanyang lahi ay hindi matatapos. Ang kanyang lahi ay hindi magwawakas. At mula riyan at mula rito ay lilitaw ang isang Mesaya. Lilitaw ang isang Mesaya, ang maghahari ng walang katapusan. I-note ninyo yung word dyan na walang katapusan o maghahari magpakailanman. Dahil yan ay na-fulfill sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ang mga propeta ng Diyos ay dumating pagkatapos ni David ay patuloy na nagbigay ng pag-asa sa bayan at sa pamamagitan ng mga pahayag na iyan sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13, yan ay nagbigay ng pag-asa sa kanila. Pinahayag nila na ang binhi ni David ay magiging mas dakila kaysa sino mang hari noon at gagawa ng mga kahangahangang bagay para sa bayan ng Diyos. Ang pananabik ng mga tao ay nakatutok sa Mesaya na ito, isang tagapagligtas na mula sa linya o sa binhi ni David. At para matupad ang pangakong iyan, mga kapatid, para matupad ang mga pangakong iyan, kinakailangan ni Jesus na maisilang. Kinakailangan na si Jesus ay isilang bilang tunay na tao. May laman at dugo. At ito yung key. At mula sa binhi ni David. Kinakailangan niyang isilang sa pamamagitan ng isang birheng nagmula sa binhi ni David. At sino yon? Si Maria.
Kaya ang pagiging tao ni Jesus ay nagbigay daan upang maisakatuparan ang tipan ng Diyos. Upang maisakatuparan ang mabuting plano ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa Luke chapter 1, again, verse 30 to 33. Luke chapter 1, verse 30 to 33. Dito'y nakasaad ang mensahe ng anghel kay Maria. Sabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus." Now listen sa mga sumunod na talata o sa sumunod na mga salita. At sana na-recall nyo pa sa 2 Samuel chapter 7. Sabi rito, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Ngayon, ang maling aral na itinutuwid ng Heidelberg Catechism, partikular dito sa Lord's Day 14, ay ang pag-aakala ng mga Israelita, pag-aakala na ang pagdating ng Misaya ay para lamang sa isang makalupang kaharian na magpapalaya sa kanila, magpapalaya sa Israel sa kanilang mga kaaway. Sa halip, dito'y natupad ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At upang iligtas tayo mula sa kasalanan, mula sa puot ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, hindi sa pamamagitan ng anumang pagsisikap natin, kundi ito'y tanging sa biyaya ng Diyos. Bilang binhi ni David, siya ay ang ating hari at tagapagligtas. Yan si Jesus na nagkatawang tao. Mula sa binhi ni David, ang siyang ating hari ng mga hari at ating tagapagligtas. Oo. Tayo, mga kapatid, ay dumaraan sa maraming mga pagsubok. At kung inyong obserbahan, titignan maigi, tayo ay kapos sa maraming bagay. Tayo ay kulang sa pananalapi. Tayo'y kulang sa mga manggagawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa atin ng mga pastor, sa atin ng mga elders, sa atin ng mga diakono, at sa atin ng mga confessing member ng First Reformed Church sa Bulacan, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong umasang magpapadala ang Diyos ng mga manggagawa sa Kanyang ubasan, na siya ang magpapalago sa ating kongregasyon at pagpapalain niya ang bawat pagsisikap, ang bawat pagpapagal na ating mailapit, mas mailapit
ang komunidad ng mga mananampalataya sa ating Panginoon na habang lumilipas, ang mga araw, lumilipas ang mga linggo, lumilipas ang mga buwan, ang mga taon, sige, lumilipas ang dekada, unti-unti nating makikita ang bunga ng ating mga panalangin, ang ating mga pagsusumikap para sa kaharian ng Diyos. Makikita natin ang mga pamilya, ang mga pamilya ng ating kongregasyon, ng ating iglesia, ang mga pamilya ay tumitibay sa pananampalataya. Ang mga kabataan ay sumusulong sa kanilang pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sumusulong ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. May mga bagong office bearer na idinaragdag at itinatalaga ng Diyos. At palagi nating pakakatandaan sana natin ito. Ang paglago ay hindi dahil sa ating galing. Ang paglago ay hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi ito'y sa biyaya lamang ng Diyos. Sa kabila ng ating mga kakulangan, ang Diyos ay nananatiling tapat para sa atin. Mga kapatid, gaya ng pinadala, gaya ng sinugo ng Diyos si Jesus, ang binhi ni David upang tuparin ang kanyang mga pangako sa kanyang bayan, ganoon din natin maaasahan ang kanyang katapatan sa kanyang minamahal na iglesia. Sa atin din ngayon. Kaya ang hamon sa atin, kaya ang malaking encouragement sa atin ay patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magpasalamat sa Kanya sapagkat ang Diyos ay kasama natin. At ang Diyos na kasama natin ay siya ring magtatagumpay sa ating mga pagpapagal, sa ating mga pagsusumikap para sa Kanyang kaharian. Pangatlo, sa ating pag-aaral, si Jesus ang ating perpektong tagapamagitan. At napakahalaga nito sa atin. Yung sinabi sa Catechism, banal na paglilihi at kapanganakan ni Kristo. Napakahalaga nito. Sabi nga ng Catechism, siyang itinuro sa atin na ang ating Panginoong Jesucristo ay inangkin ang tunay at likas na pagkatao mula sa laman at dugo ni Birheng Maria sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kaya napakahalaga nito dahil ito ay konektado sa ating kaligtasan. Hindi tayo maaaring maligtas kung wala ang katotohanan ito. Hindi tayo maaaring maligtas kung wala ang pangyayari o ang kaganapang ito. Bilang tao, kayang-kaya ni Jesus na mamuhay ng isang buhay na palaging sumusunod sa kalooban ng Diyos.
na kanyang inialay ang kanyang buhay, mga kapatid, para sa atin. Dahil hindi natin kayang tuparin ang lahat ng kautusan, ang mga kautusan ng Diyos. Tayo ang naging kapalit. Tayo ang naging kahalili. Siya ang naging kahalili, kapalit para sa ating mga kasalanan. Bukod pa roon, bilang tao, kayang-kaya rin niya na bayaran ang parusa ng kasalanan na siyang nararapat para sa atin. At ang kabayarang iyon, kabayaran sa lahat ng ating kasalanan, ang sabi ng Romans 6 verse 23, ay kamatayan. Kaya narito ang mabuting balita ng Diyos. Mga kapatid, siya, ang ating Panginoong Jesucristo, ay namatay para sa atin. Namatay siya para sa ating lugar. In our place. Upang ano? Upang bayaran ang ating utang. Utang na hindi natin kayang bayaran. Kahit gaano pa karaming mabuting gawa ang ating gawin. Sa ating kalagayan bilang mga makasalanan, dapat nating maunawaan na kung wala ang pagkakatawang tao ni Kristo, kung wala iyon, ikaw at ako ang dapat na nakabayubay, ang nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo dapat ang magdusa para sa lahat ng ating mga ginawang kasalanan. Ngunit dahil sa kanyang pagsasakripisyo, pinalitan niya tayo. Sa halip tayo ang managot sa ating mga kasalanan, siya ang tumanggap ng lahat ng parusa na para dapat sa iyo at para sa akin. Kaya siya ang ating perpektong tagapamagitan. Ang ating kalagayan bilang mga makasalanan ay tila walang pag-asa kung wala siya, kung wala ang ating Panginoong Hesukristo. Bilang mga nilalang, tayo ay mga rebelde. Tayo ay nagrebelde sa ating dakilang creator o dakilang manlilikha. Doon tayo sumuway sa kanyang utos, tayo sumuway at lumayo sa Diyos. Mula nga doon sa simula na iyan ng paglikha, ang tao ay nagpasya na sundin ang kaniyang sariling kagustuhan sa halip na ang kalooban ng Diyos. Na sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan at Eva, pumasok ang paghihiwalay sa ating relasyon sa ating Diyos. At dahil dito, tayo'y naging kaniyang mga kaaway at ang galit ng Diyos ay nakatuon sa ating mga pagsuway, sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ang katotohanan ay likas sa atin ang pagre-rebelde at pagsuway sa Kanya. Kaya ano ang ating gagawin? Ano ang ating magagawa? Paano tayo maliligtas? Paano tayo makakaligtas mula sa ganitong kalagayan? Paano tayo makakaligtas sa puot at galit ng Diyos sa atin? Salamat at purihin ng Diyos sapagkat hindi niya tayo pinabayaan. Hindi tayo iniwan ng Panginoon sa ganong klase ng kalagayan. Nagbigay siya ng lunas. At ang lunas na iyon ay sa pamamagitan ng pagpapadala niya, pagsugo niya sa ating Panginoong Hesukristo. At sa Romans chapter 5 verse 8, na pamilyar na talata sa atin, na sinasabi roon, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y makasalanan pa,
si Kristo ay namatay para sa atin. At yung magandang talata sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 na sinasabi, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Napakahalaga ng salitang katuwiran diyan sa talatang iyan. Dahil ipinapakita nito na ang katuwiran ng Diyos na ibinibilang sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Na sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa pamamagitan ng ginawang pagsasakripisyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay naging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Ito'y nagpapakita at tinatawag natin sa theology na Great Exchange. Dakilang pagpapalitan kung saan kinuha ni Kristo ang ating kasalanan. Pinasan ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay makabahagi ng Kanyang katuwiran. Sa aking pagtatapos, sa kabila ng ating maraming pagkukulang, sa kabila ng ating maraming mga kasalanan, alam natin na mayroon tayong isang tagapamagitan na palaging humaharap sa Diyos. Humaharap para sa atin sa Diyos. Nananalangin para sa atin sa Diyos Ama. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil si Kristo ay nag-alay ng Kanyang sarili bilang perpektong sakripisyo. Kaya naman, mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Patuloy tayong tumingin sa Kanya. Patuloy tayong manampalataya sa Kanya. At patuloy tayong magpasalamat sa Kanya sapagkat Siya ang ating tagapamagitan, Siya ang ating tagapagligtas. Na sa Kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan. At sa Kanya, mayroon tayong kapayapaan sa ating banal na Diyos. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Makapangyarihan naming Diyos, Ikaw ay banal na napupuot sa kasalanan. At dahil sa kasalanan kami mapapahamak, kami ay karapat-dapat na maparusahan, dapat na mamatay. Subalit dahil sa iyong maputing katangian, dahil sa iyong malaking kahabagan sa amin, sa pamamagitan ni Kristo, na iyong pugtong na anak, Siyang nagkatawang tao, na Siyang tunay na Diyos at tunay na tao, na Siyang aming tagapamagitan sa iyo, kami ay naligtas. Kaya lubos ang aming papuri at pasasalamat sa lahat ng ito na iyong ginawa para sa amin, para sa ikaliligtas namin. Kami, O Diyos, ay turuan mo patuloy na magtiwala, manampalataya, at palaging magpasalamat
sa lahat ng ito para sa ikaluluwalhati at ikararangal ng iyong pangalan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.